Eto pa, ay hindi, rektahin na natin dito. Di ba, rektahin na natin dito yung mga idol ho, mga kababayan ng mga DDS. Sino ba una? Unahin natin? Si Lebiste? Si Lebiste. No? O nasan ba yung ano? Eto. Eto mo. Hindi mo no pagtupad ng kumpanya. Alam nyo mga kababayan, idol na idol ng mga DDS ito. Si Lebiste. Bakit to? Meron daw sinasabi. Meron daw pong mga mga inilalabas. Meron daw po mga boss chief mo, sir, na mga ipinapakita. Utanginan nyo, may naipakita sa inyo. Mga ugo kayo, mga bobo kayo, mga DDS. Para wala naman, di ba? Yung mga sinasabing Cabral files, nasaan? Inilabas na ba? Meron inilabas. Onti. Di ba? Yung mga trip-trip niya lang na ilabas ang inilalabas, mga bossing. Mr. White, forever, shoutout po sa inyo. So ngayon, mga kababayan, ang palabas ng mga DDS na nag-iiyakan po sa kanilang mga bahay, mga bossing, ay, naku, ayan na, pinepersonal na, pinopolitika na, etong si Lebiste. Kasi hindi nila matake, hindi nila kaya yung tao. Kasi merong inilalabas. Asan ba nilabas, mga gonggong? Wala naman. Di ba? Ngayon, ang tingin ko dito, mga boss chief mo, sir, meron talagang problema na kakaharapin o kinakaharap ito at nalaman ng intel nila na iimbestigahan yung solar niya, mga bossing. Kaya, unahan ko na ito, Cabral Files, na 4 na buwan ng gamit o hawak, hindi man lang inilalabas, hinintay mamatay si Cabral bago nagsasalita na ilalabas. Hanggang ngayon po nagtututuro. Ang tinuturo si Vince Addison. Ay kayo, meron kayong kopya, ganito, ganyan. Pero wala, duwago, hindi linalabas, mga bossing, iiyakin pa ha. At ngayon humihingi sila ng tulong kay Ping Lacson. No? Siguro yung Ping Lacson naaawa. Kaya medyo sumasabi, nagsasalita na kahit po kahit walang patunay, kahit hindi totoo, ibabalik sa iyo yung ganyan. Ngayon ito ang paliwanag po, mga bossing, ng Department of Energy. Pakinggan nyo ho. Kinansela na ng DOA ang 28 kontrata ng Solar Philippines ni Leviste. Aray, kanselado. Pinagbababaklas na Tapos mga kababayan putik wala pa ding sagot. Yung Denzel dyan na DDS, anak ng putik naman, ang baba naman ng utak na yan. Pagtanggol mo, ito naman 21 minuto na ako nagsasalita dito, walang pagtatanggol dito sa mga to sa mga sinusuportahan niya Puro lang iyakin ka. Puro lang bayaran ka. DDS, baka pwede, pakitaasan naman yung kalidad ng mga pagko-comment nyo. Kaya piso comment ang bayad sa inyo puro paulit-ulit Di ba? Tuloy. Lebiste, oy! Kanselado, plus 24 billion pa. At nagpataw ng 24 na bilyong pisong multa dahil sa hindi pagtupad ng kumpanya sa kanilang commitments. Sa kabila nito, iginitiga rin na hindi ito pag-atake kay Leviste. Ang tingin ko dyan, mga kababayan, simulat sa pool pa lang po, nararamdaman at nakikita na nila yan, na mangyayari yan. Kaya ang gagawin, ang ginawa, divert natin doon sa Cabral Files, I-focus natin doon. Biruin mo, bata pa lang, magulang na. Bakit to? Kukubra ka ng mga ganyang kaperahan, tapos hindi mo gagawin. 100%, 2% lang ang i-deliver mo. Di ba? Tapos ang gusto nila wag pansinin. Sabi ng mga DDS, ay nako, ginagamit lang yan para patahimikan daw itong si Lebiste, mga bossing. Sabi ni Shiro Kansaki, 2024 pa siya nabigyan ng notice. Kaya ngayon, mga bossing, nag-iingay. Di ba, Tato? Kaya ngayon, nag-iingay para
matakpan ho, mga kababayan. O, tuloy. Nauna nang kinonekta ni Leviste sa politika ang issue laban sa kanya. Ayon sa Congressman Yan naman ang mga DDS. Ganyan naman ho ang mga DDS, mga kababayan. No? Ano po? Kasi, politika, pinupolitika lang kami, pinupolitika. Puro ganyan ho, mga boss chief amo, sir. Paulit-ulit po. Si Sara Duterte, mga bossing, si Sara Duterte, anak ng putik na yan. Biruin mo yung mga Mary Grace Piatos, mga Kokoy Villamin. Pati nga ito kung hindi ba naman ho, bobo at mahina ang ulo, mga boss chief amo sir ng mga DDS. Pati po yung pagbabanta sa buhay ni Pangulo, asawa ng Pangulo, pinsan ng Pangulo, sasabihin ng mga DDS, wala namang pagbabanta sa buhay eh. Biruin niyo yun. Sinasampal nila na sila kaliwat kanan na pag may nangyari sa akin, may inutusan na ako. Ibig sabihin, may plano na. No? Pag may nangyari sa akin, may inutusan na ako. Patayin si Bongbong Marcos, patayin si Lisa Araneta Marcos, patayin si Martin Romualdez. Mga didis, wala namang pagbabanta. O pinatawag yung vice-presidente nila doon sa NBI. Pinatawag, hindi sumipot. Hindi kayang sagutin eh. Ganyan ano siya? Pinopolitika lang po kami. Ang kita nyo ho, mga bossing? Paulit-ulit na pinupolitika sila. Kapag kayong mga ganyan ho. Di ba? Mamaya papakita ko sa inyo. No? Si Leviste sumagot patungkol dito. Noong Setyembre pa lang ay may nagsabi na sa kanyang gagawan umano siya ng kaso kung ilalabas niya ang tinatawag na Cabral Files. September, October, November, December, January. No, kalahati na ng January, 5 buwan na. Mga boss, nahawak niya yung Cabral Files. Hanggang ngayon po, hindi pa din inilalabas. Hanggang ngayon, wala pa din ho, mga kababayan. Di ba? Tapos, ang paulit-ulit nilang sinasabi is, pinupolitika sila. Ano ba naman yun? I-deliver mo yung naipangako mo para sa taong bayan. No? Nagkamal ka ng salapi, tapos 2% ang ibibigay mo. Kahit saan ka pumuntang na bansa, makukulong ka niyan, boy. It's not about being a son of a politician or being a politician yourself. It's the way you do business. Hindi ka pwede mag-flip and play with electricity. This is a day-to-day need. It's a public utility. Yes. Correct ko, mga kababayan. At pangangailangan po yan ng ating mga kapwa Pilipino. Dinodoktor pa yung Cabral File, sabi ni Teresita Tan. No? Unang pangangailangan po, isa sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino at kahit sinong individual sa buong mundo, elektrisidad do. Diba? Tapos 2% lang ang ibibigay mo. We're weeding out the flippers in our list. I was hesitant nga to cancel because of the Cabral Files kasi baka madali yung DOE dito eh. But we cannot not terminate. Hindi pwedeng pabayaan, hindi pwedeng palagpasin dahil may iniisip ka. Baka sabihin nila ayaw ko ipalabas yung Cabral Files. Hindi ho eh. Kailangan tayong magsalita at kailangan tayong bumuka para sa mga kapwa natin Pilipino. Diba? Hindi pwede natin palagpasin ho ito, mga bossing. Just because he's a politician. That would be the other way around. It's so unfair to say. Yung mga DDS dyan sasabihin, papaulit-ulitin ng mga DDS. Ayan, tingnan nyo, ang ginagawa nyo kay Leviste. Inaano nyo na, iniipit nyo na. Pero pag itinanong mo sa kanila itong ipinapaliwanag, maniwala ho kayo, hindi ho niyan mga naiintindihan. Nako, saksim buhay ako, meron ako mga kaibigan. No? Opos, iniipit na si Leviste. Ayan na, kasi ilalabas yung Cabral Files. Tanungin mo, alam mo ba talaga kung ano yung sitwasyon niya? Alam mo ba talaga kung ano yung iniimbestigahan sa kanya at kung bakit siya nagngangangaw na ganyan? Hindi ka na sasagutin eh. Karamihan
Sa DDS ganyan mga bossing. Hindi nila alam, no? Hindi nila alam yung mga iniimbestigahan sa kanila. Oho, na nag-warning ng September, ganon. We've been warning him for since 2019, 2021. narinig nyo? Mga DDS, kung kailan pa nagwa-warning? 2019, ayan o, sinasabi o, atras ko ha. Kung kailan pa sila nagwa-warning at kung kailan pa nila sinasabihan. We've been warning him for since 2019, 2021. Ngayon Pero 2019, 2021, walang pakialam. Ano pakialam ko dyan? Tatay Digong ko nakaupo doon, no? No? Dikit ng nanay ko yun, oh. Wala, hindi pinapansin, no, mga kababayan. Ganun siguro ang dahilan. Pero ang tagal na. 'Di ba? Siguro naramdaman niya na, nako. Nag-warning na kay Pangulong Bongbong Marcos 22, 23. Ay, yari na ako nito. Mukhang siseryosohin na ako nito. Cabral Files! Agawin natin! Yung Cabral Files, doon kay Yusek Cabral. Nakita niyo na po yung connection, mga bossing. Nakita niyo na po yung mga timing ni Leandro Levistejo. 2019, si Duterte, hindi siguro pinansin. 2020, hindi siguro pinansin. 21, 22, kalahati ng 22, hindi pinansin. No? Dahil nga, si Tatay Diggs, na kaibigan ni Loren Legarda. Yung presidente. Pero ngayon, ramdam niya na, hindi palalagpasan nito ng Pangulong Bongbong Marcos at ng gobyerno na ito. Kailangan makakuha ako ng ipandadivert ko sa issue ko na ito. Makisali ako sa Cabral Files. Pumunta ako doon kay Yusek Cabral. Agawin ko, kunin ko yung Cabral Files. At ipang-ano ko sa kanila, ipang-blackmail ko sa kanila. Di po ba, mga bossing? ito lumabas kasi Ito po, ibig sabihin, kasali, siya ang nagmamay-ari ho, mga kababayan, ha? Kasi siya yung pinapadala ng notice, eh. Sa kanya isinesend yung mga notice ho, mga bossing, eh. Di ba? Ibig sabihin, kasali, kasama siya doon sa kumpanya at siya nga ang founder, di ba? Siya nga ang nag-umpisa, di ba? Ngayon ho, mga bossing, eto na yung lebiste nila. Armando De Feo, shout out sa iyo. Kwentong kutsero na lang yung sinasabing Cabral Files. Opo, pinalitan na ni Atty. Claire Castro ng pangalan niya. Lebiste file na yan. Which is, tama ho. Tagal ng hawak di ba? Kung ano man, ang gagawing altercation ho doon, mga bossing, dagdag bawas, lebiste file na yan.